Yan na, yung ano, ang mga bata tulog pa yata. Hindi, si Osh may nagpipicture-pictures ng ano, mga bagay-bagay. Ito yung garden ko. So, garden malaki-laki din po. Yan. Tapos, hinawangan namin dyan, gawa ng manok. Pero, pagdating ng araw, tatanggalin natin kasi lagi akong lagi po akong ano, yan. Nagbawalis-walis si Manay. Nag-aayos-ayos. Dito sa ginagawa kong jewelry, no? So, ang nangyari po, inaano ko po ulit, tinatanggal ko. Kasi yung binili po namin una na litong, yung brass, umiitim. Parang nagiging copper siya. Yan. So, dapat ganito siya, ang una. Ba, ganyan. So, pag ginamit nyo po, parang nagiging copper. Ay, hindi ko na po kasi maalala yung website nung binilhan ko nung una. Sa Reunion pa lang po yun. So, hindi kasi ganun, it's parang French site. Almost 5 stars siya. So, sa tingin, sabi ko, wow, mukhang maganda yung site na po. So, although hindi siya ganoon ka-expensive, so yung parang 150 meters parang 4 euro yata, 450 parang gano'n na po. So binili namin 3, but then we realized nung ginamit namin sa Pinas, lalo na si Osh kasi ginamit niya po sa dagat na po, ako hindi. Ganyan yung naging kulay niya na hindi dati nangyari yan sa nung una. So anyway, bumili kami ng bago sa World of Jewels, made sa Italy po siya. Medyo mahal siya na po, $69. So iba yung color niya, parang rose gold, parang gaya ng singsing ko. Ito, rose gold ito, ganito. Ganyan yung kulay niya. So papalitan namin to ulit kasi sayang sayang po ng natural beads na po kasi medyo mahal din yung bili namin. So, iniisa-isa ko po siya. Ganyan, tinatanggal ko. Then, papalitan natin to. Ito naman, luckily it's discounted but we pay around $50. Kasi, $15 yung delivery niya na po papunta dito sa France kasi galing Italy siya. So, titingnan natin kung ang sabi niya ay hindi po to yung kulay niya ganun talaga. So we'll see kung talagang siya maganda, no. So 0.3 siya, 0.3 yung niya, yung diameter nito. So medyo malambot. Meron siyang 4, sana pala 2, kaya lang dahil sa mahal, isa na lang. Tapos sabi ko, kailangan i-try muna namin bago kami bumili ulit. So maybe next time, sa December, gift namin sa sarili namin, bibili kami ng ulit. Pero 250 grams siya, kaya medyo malaki-laki. So tingnan natin. Kaya yung mga nadala natin sa Pilipinas, sorry na lang, medyo iitim siya, lalo na yung sa mga bata, hindi ko po alam So magiging parang copper yung color niya. Pero maganda pa rin kasi kita pa rin naman yung colorful ng natural gemstones na po. So wait. Today, dagat-dagat na naman. Dagat tayo. Dagat. Dito po yung gusto namin kasi medyo po siya, wild, no? So, kaya lang walang toilet, walang malapit na cafeteria or something, but the thing is walang gaanong tao. So, nakakapag fishing si Sam. Mahilig po siya sa mga rocks na tingin-tingin ang crab, ganon. So, at least meron siyang occupation. Yan. Pero medyo malayo-layo lakarin din. Hindi naman ganun kalayo. Yan, walang katao-tao pa.
Kasi yung mga French po, dumadating mga 10 o'clock gan. 10 o'clock ang dating nila. Ito kayo na. No, wala. We just finished, diba? Ayan. Po, hindi po ako pa nakakapag-edit kasi busy po ako sa paggawa ng jewelry. Tapos, ang dami ko pong talong sa garden. So, para hindi po siya masira or basta lang maitapon natin, may gagawin po ako na tinuro sa akin ng nanay ni Frank na po. Na tinuro naman sa kanya ng kaibigan niyang taga-Argentina. So, parang iimbakin natin siya with the use of salt. So, lahat natin po gaganyanin. Then, after, pwede kung gusto nyo, pag makapal masyado na yung balat, pwede nyo pong tanggalan ng balat. Ako, hindi ko masyadong tinanggal. Yung parang pangit lang tinanggal ko. Tapos, lalagyan natin ng asin yan para umano siya, no? Ewan ko anong tawag sa English nun. Walang tubig, basta asinan nyo lang po yung talong. Then, after ilang hours, yun, pwede natin siyang tatanggalan, tapos hugasan natin ng mabilisan po. Sisang medyo magulo po kasi mini-measure niya po yung food niya ngayon. So, tinatanggal ko lang yung mga parang pangit-pangit kasi parang makapal yung balat na po. So, tingnan natin kung dati pa siya masyado ng magulang, hindi na natin siya ilalagay. Kasi ito po yung mga na-harvest namin ng pagdating. Nilagay ko lang sa rep. Dahil, sayang kasi di pa po. Tafa? Nagbili po ako ng white. Kasi nung last time, masarap po siya. Makulas ang kalong din. So, lalagay lang natin siya dyan. Gamit na gamit ko po ito kasi pati paggawa ng tinapay. So, kailangan merong rock salt po kayo. Madaming rock salt. Ayan. So, yung mga hilig sa medyo maasim-asim. Ayan, ito po yun, maasim-asim. Si Dad, paborito to. Kasi si Ma'am ang nagturo nito sa akin. Pupunta po sila ng 26 dito sa bahay. Pero susundin siya nila ni Frank. Magpe-play lang po si Frank. Kasi hindi na po nila kaya na yung pagpunta. Magpabalik kaya nila kasi si Frank po ang umaano ng bagahe nila. Ang nag-aayos. Tapos, pagdating naman po sa airport, meron po silang trusted na taxi driver na po na mula ilang years na po nilang, siguro mga more than 10 years na rin ang laging susundo sa kanila. So, okay lang po. Kaya, pagpabalik po nila, hindi na po hahatid ni Frank kasi si Sam po ay uoperahan na wisdom tooth. 2 wisdom tooth. Tapos si Osh may ganun din po yung wisdom tooth na may something. So, meron po siyang meron din siyang grinding tooth. Titingnan kung ilan yung tatanggalin din. Kaya, medyo ganyan talaga. Tapos si Frank naman after ay magkakaroon siya ng maliit na operation. Kasi nga may rhythmic siya. So, regular heart beating. Correct po yun. End of September naman yun. So, si Osh na nasa school. Isang naman nandito pa niyan. So, sa hatid namin siya. Yan. So, yan. So, mga ilang oras po yan natin papadumigin. Yung basta papaanuhin pa yung kasi marami po siyang magtutubig. Yan yung natin is to magtanggalin yung tubig. Parang sa din, di ba pag gagawa ng atsara, ganyan din yung ginagawa.
rest lang. Yan. Si Lola, malungkot kasi may kumuha po nung walis tingting niya. May walis tingting po siyang mahaba. Galing pa yung kay Kabono, kay Anya po. Naiwan niya sa labas, may Domingo. Laman-laman. Ay. Sabi ko nga, ganyan talaga, huwag nang kakalimutan mga bagay-bagay. Kasi syempre, kahit walis tingting, pinagkaka-interesan din. Makakala nila tinapon ni nanay, di ba? Paborito niya pa naman yun. Pero marami naman po sila, kaya hindi na nila tinignan sa CCTV. Kasi kita naman po sa CCTV. Hindi na nila tinignan kasi maging issue pa, di ba? Walis lang. So anyway, yan lang po yung kaanuhan doon sa Arayat. Talong. Hinugasan ko po siya sa cold water, no? Para matanggal medyo yung asin kasi madami po yung inasin natin. Tapos, anuhan niyo po. Lalagyan niyo po sa ganito para mawalan yung tubig. Then, magpapakulo po kayo ng pure na ano po, na suka. Yan. Diyan niyo po siya papakuluan. Pure po yan na suka. White vinegar. Tapos pag naluto na yan, mamaya papakita ko po. Pero papalamagin natin yan. Yan. Tapos ito ginawa ko kanina. Bali ganito, yung sibuli tawag dito, yung maliit na onion, chives. Tapos garlic, then olive oil. Yan, yan po ang gagawin natin mamaya. Lalagay natin dyan. Ayan na po yung kalabasa. Tingnan niya po kung gano'n. Pero isa pa lang nakikita kong buong malaki na. Pero may mga nakatago yan malamang. Tapos yung isa ngayon pa lang tumutubo. Ito. Tingnan niya po yung peach. Daming bunga. Sayote ito. Sayote. Kumakamang na. Kangkong. Over there. Doon manok. Pwede nang katayin to si tag nito. Pinangalanan to ng kaibigan ko na tinola tsaka adobo niyang. Kaya lang yung binigay sa akin niyang na tawag nito na lime na matay. Kasi syempre wala po kami, hindi nadiligan yon. So lungkot kasi pa naman po ako pag mga ganyan, pagbigay I treasure it for sure talagang, kaya lang wala akong magagawa. So inaano ko pa, pinagdadasalan ko pa na sana may tumubo sa paanan niya, pero titingnan natin, binidilig ko pa rin. Mamaya papakita ko, nasa labas po kasi ng garden. So, ang dami pong, nung dumating kami, ang daming nabulok na ganito. Ang cucumber. Yan. Cucumber. Dapat tatanggalin yung dalawa, pag dalawa. Ito, pwede tanggalin yan. Kasi hindi naman yan, para lumaki. So, pwede na natin itong tanggalin. Pwede natin itong kainin. Samash? Yan, si Frank. May problema po kami sa mga tomato natin. May raspberry pa.
Yan. And then, sitaw. At, yan. Pasta lang po na may konting shrimp. Yan. Binalatan ko na. Tapos, konting sitaw. Diyan po natin ilalagay yung pasta natin. Bali, fresh tomato lang. Yung pinaka-sauce. Then, nilagyan ko din po ng konting chorizo. At gumawa po ako ng akra. Yan. Yan po yung lunch namin. Si Sam, hindi po namin kasabay kumain kasi may bago po siyang regime na diet na po kasi more na nagtitake po siya ng protein kasi gusto niya niyang medyo lumaki, tumaba po ng konti. Ayan, nagpe-prepare po siya for the marine. Ayan na. Bibigay kay George. Walang tao. Walang tao kay George. So, sorry na lang. May tugtog si Frank. Tomato po ng garden. Yan, gumagawa po kami ulit ng tag nito ng jewelry with another another fill na po, another thread na brass, which is hindi po siya umiitim na po. So hindi siya nagta-tarnish. So, ewan ko kung tama yung pagka-English ko. Medyo mahal to. Medyo mahal siya. Kaya lang wala po kaming choice ni Osh if ever ibebenta namin. No? Dapat yung quality is maganda at hindi naman tayo mapapahiya. No po. So, sabi ko yung mga pasalubong namin, kasi hindi rin namin alam, dahil nung binili namin ngayon sa site, sa internet, akala namin it's gaya nung dati kong binili noon, but anyway, ganun talaga. So, umulit po kami ulit. Tinaranggal namin ulit. So, nagbigin po kami. And ito na po yung mga nagawa kong bago. May anklet din dyan. At, tag nito, may bracelet. Tapos, ano po siya? Rose gold. Rose gold yung, ano niya. Kaya lang, ang problema naman is yung ganito. Wala pa kami makitang ganito na medyo mura kasi it cost very expensive pagka 18K. Yun pa ang problema namin. Tapos yung may mga hindi nagta-tarnish, yung tinitingnan namin yung mga comments na po. After for a while nag-umiitim din. So, merong nakuha si Osh, but it's like 10 pieces na ganito lang, walang ganyan. Parang 24 euro na po. Pero 10 lang na ganyan. Sabi ko diyan mahal. Then after, pero bumili siya para daw subukan namin. And anyway, tas pag parang 100 pieces, 70 euros. So, mahal din siya. So, naghahanap pa rin po kami kasi syempre, medyo mahal nga. Anyway, tapos, about naman sa swimming pool, hindi pa po kami nakakapag-swimming gawa ng sira. Yung nagbago po kasi si binaguhan ni Frank yung sand na, filter sand nung swimming pool, and mayroong konting ano ba tawag nito? May leak na konti. So, aayusin po nila ang dalawa ni Tony. So, titingnan natin kung maayos this week. Kasi medyo matrabaho din. Kasi kailangan tanggalin niya pa ulit yung sands na po na inilagay niya. So, minsan niya, yung braso niya ay ang daming sugat. Ayan po yung bago-bago dito sa bahay. Medyo okay na yung garden, but ayan, nag-cleaning pa rin kami. Nag-cluttering kami kasi siya. Ang dami pong mga bagay-bagay na tinatago at hindi naman ginagamit na pwede nang itapon na po. So, doon po sa
Doon sa dulo, meron po kami doon na parang barak ang tawag dito sa ano, parang maliit na ano po, no, hangar. Andun po lahat ng mga bagay-bagay namin. So, yun, pinagtatapunan ni Frank yung mga yung mga namana pa namin sa matanda na kala namin magagamit namin, pero after 3 years hindi man namin ginagalaw. So sabi niya ay kailangan na namin itapon talaga. Ayan si Frank, may nakitang tray, sabi ko itapon na yan, parang naghihinayang. Ayan na po yung ginawa ni Osh. Okay. Yan, gawa ni Osh yan. Yan. So, yung fill na to ay hindi na siya umiitim. Yan ang aming mga wow. And this one, it will be available in Vinted. Magbenta namin. Ay, hindi. Ito hindi po. Sa kanya yan. It's personal. This one, then we have like this, different, and this one is anklet. It's anklet. This one it's gold field, so hindi na siya iitim din sa gold field. Almost more on yung tourmaline po, sa tourmaline. Morning po, pupunta po kami sa flea market. Ang aga namin kasi medyo malayo po yung flea market. Ayan, mga ng grapes. Maaga po kasi yung mga grapes ngayon pala, kaya yung mga taong nakita natin, daanan lang natin, nag-harvest na yun ng grapes. Ito po ay back ng village namin. So, makita mo talaga is yung mga green na yan, vineyards po yan, puro vineyards. Ano po kasi, yung yan, mga taong yan ay nag-harvest ng grapes. Yung vineyard kasi, kahit hindi masyadong maulan no po, hindi sila, okay lang po sa kanila kahit walang gaanong tubig. Nakakapag-survive po sila. Natin kung ano na naman makuha namin sa flea market. 250 na ano po ng seller. So, sana si Frank makakuha ng mga old na plaka na mura lang, na magaganda. Tapos ako naman sana makakuha ng pwede kong i-resale. Ayan, medyo mahangin po. Napakita pa na gawin to. Ito po yung onion chives. Nalagyan mo lang yun. Tapos yung ito na yung gumawa po ako ulit kasi meron pa sa garden. Kasi paborito to paborito namin, sexy sap. Si Dad paborito din. Dadating pa naman. So, yung dalawa ulit. Kaya lang, nagkakatarap bagata. Yes, kami. Talagang manaitin. Mahirap talaga pag wala ang cameraman. Konti lang kasi hindi naman ganun kadamay yung ano natin, yung talong. So, pa kasi. Yan. Garlic lang yan po, tsaka yung onion chives. Pwede pong parsley. Dapat talaga parsley. Kaya lang, wala akong parsley sa garden. So, gusto ko kasi syempre organic. Dahil raw. So, ang dami ko pong sibulit. Yung onion chives. Kaya yan. Ayan. Ang maganda po kasi sa onion chives, pag namulaklak po yung kuhanin nyo, nako, maganda po yung sa garden. Pati yung flower na nakakain. Yung kulay violet. Kaya, tapos ano pa rin siya sa mga insekto. Kaya, yan. Na-addict tayo sa onion chives. Yan, okay na yan.
Okay na. Ganyan po itsura niya. Ayun, chicken. Wow, chicken. Then after this, yan, nalagyan natin ng konting butter para tag nito, may maganda yung kulay niya na po. Lalagyan din natin ito. Okay. Okay na. And chicken. Yan yung partner. Ayan. Blue na. Pwede na po kami mag-swimming. Blue na siya. Tingnan naman yung sili ko dito. Sili. Daming bunga, Pinalitan ni Frank yung saan yun? Yung grapes na. Parang grapes din. Yan, grapes. Kalabasa. As this year, yan, may kangkong tayo. Cosmos, hindi pa namumulaklak. Ayun, may namumulaklak na doon. Ang dami po ng natin peaches. As in, gano'ng kalalaki. Laki. Okay. Tapos ito, chives, namumulaklak. And cucumber. Laki ng mga cucumber. Yan. Cucumber. First time, seeds lang yan. Na-jackpot. Tapos dito naman, ayan. Dami pa rin tomato. And this one we have to take kasi tatanim natin to yan next year. Yung mga ganito. Iniipon ni Manay yan. Tatanim natin yan next year para hindi na tayo bibili ng punla. Yan. Marigolds. Yan. Maganda pong itanim yan kasi may may amoy yung bulaklak sa mga pananim nyo pong vegetable kasi nakakaano po siya ng peste, no? Na dumadali. Ayan na yung mga sili. Ayan. Sili. Then this one. Kalabasa. Ayan. Maganda yung kalabasa natin. Nung pag may natitira kaming milk dito ko po ito may malaki ng isa. Dito. Ewan ko may nakatago. Pero hindi kasi yung mga ibang bunga po lumabas. Kaya lang tinaranggal ko po yung nagkaranap sa kabila. Kasi baka kasi pumunta siya sa kabila dito sa likod. Tas kay George. Si George pa naman hindi siya mahilig sa ganyan, sabi sa akin. So, inarano ko po. Tinanggal ko sa kanila kasi baka magreklamo na naman, diba? So, iwas tayo sa reklamo kasi dito hindi pwedeng abot-abot mapunta sa kabila. Naman mga Franse. Mararte-arte ba? Kaya, yan na lang. Yan na. Mga bata, tulog pa yata. Hindi, si Osh may nagpipictures ng mga bagay-bagay. Ito yung garden ko. So, garden malaki-laki din po. Yan. Tapos, hinawangan namin dyan, gawa ng manok. Pero pagdating ng araw, tatanggalin natin kasi lagi akong lagi po akong ayan. Bawalis-walis si Manay. Nag-aayos-ayos. Swim lang dito. First swim.
Malamig pala pag malamig pag sa hindi sa dagat ah. Ayan, good morning po. Ay, may i-share lang po kasi ako. Kasi si Sam po, tinanggal yung dalawa niyang wisdom tooth. Kasi pag ganun po yung ano, yung pagtubo, nung 'di ba nagpa-brace po siya, nung nagpa-panoramic po siya na ano, na X-ray. Nakita po yun na nakahiga yung wisdom tooth niya. So dalawa yung tinanggal, hirap na hirap. So ngayon po ay namamaga ang kanyang dalawang panga, as in. Tapos si Osh, 4 ang tatanggalin sa October. Diyos ko. Pero yung kay Osh daw, yung sa taas, ano na po, na umuusli na. So, mabilis lang po yun. Yung ang pinuntahan po nila is talagang yung, ang tawag nito, specialist nung nagtatanggal ng wisdom tooth na po. Stomatologist yata ang pangalan dito sa France. No? So, I'm not very sure, but parang sabi ko ba't stomatologist kasi parang stomach, diba? Pero stomatologist po yung ano niya, yung pinuntahan nila Frank na po. And si Sam puro soup lang po siya, tapos nilalagay niya po yung lahat sa dapat hindi masyadong malamig na malamig, hindi pwedeng mainit. Tapos hindi pa pwede ng ano po, no? Hindi pa pwede ng solid. Medyo mahigpit. So, naiinit na gusto niya nang kumain ng solid. Anyway, mga ilang araw lang naman yan. So, ayan po yung kaganapan dito sa amin. Hindi pa ako masyadong nagbablog kasi na-addict si Madam gumawa ng mga jewelry no po. So, share ko lang kasi syempre yung ano, mas maganda nung una hindi rin po namin alam kung dentist lang. Kasi may ibang dentist umaano po nun, tinatanggal nila. But anyway, mas maganda kung may specialist po kayo na malapit sa inyo, mas magandang doon po kayo pumunta kasi mas malinis po gumawa na po. I mean, hindi naman inaano ko yung ibang dentist. Kaya lang, hindi namin alam dati na may specialist pala na nagtatanggal nun. So, kung if ever na meron sa place nyo na gano'n, mas maganda na marami na rin po kasi nagkakaroon problema ng mga ganong sa wisdom. Bola po tayo as in favorite bola. Tapos pansit. Bola. Tinamad po akong tanggalin yung balat. Pag si Sam kumakain, tinatanggal ko. Kami naman, matyatsyaga. So, okay lang. Okay na. Tortang talong. Adobo. Bola-bola pero pinadapa ko, pinaano ko po. Ang tutong na. Kasi, malay, nagdidilig, nagaganyan-ganyan.
sa garden. Ganun. Lalaki. Ganyan po siya. Ang bango po. Iba yung bango niya kaysa yung binibili niyo mo sa... Ito yung mga binili namin. Tapos, ito yung sa garden. Yan. Hangin po kasi mamaya. Ito, ginanon ko lang. Aba. Aalis po si Frank papuntang North. Sila? Si Paluala. Oublie pas tes médicaments. Bisous ma chérie. Ba, isip pa po. Ang ba talaga ba? C'est sûr, on me dépose